Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas. Noon, ngayon at kailanman, pantay lamang at di napaparang. Ang bawat hiwaga, walang makagagawa, maliban siya lamang. Ang tunay na himala sa pananalig at pagtitiwala, doon na pasisilay ng Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang gawin ng tao, gaano man siya kagaling, gaano man siya kabuti, hindi niya mapapantayan ang kabutihan ng Ama at ang ganang kanyang kagalingan, sapagkat siya ang tunay na makapangyarihan, iisa lamang siya. Lamang ang kanyang galing at ang kanyang kabutihan ay naibabahagi sa kanyang mga anak. At ang kanyang mga anak na tumatanggap at tuwirang nagsasabuhay ng kanyang pagmamahal at pinapadamang pagmamahal, yaon ang patutuong wala ngang hindi magagawa sila. Kaya naman itong Ama, kilala niya yung mga anak niya sumusunod sa kanya. Nadarama niya yung tapat na kumikilala sa kanya, sapagkat ang wika nga niya, ako ang lumilirip ng isip ng tao, ako ang tumatarok ng puso ninyo. Sapagkat ang Ama ang nakababatid mula sa ulo hanggang talampakan kung paano gumalaw ang mga ugat, kung paano may buhay at patay na ugat. Sapagkat tanging siya lamang ang nakababatid ng buhay ng tao. Dahil siya lamang nagpahiram ng buhay ng tao, siya lamang ang marapat pangunahin sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang kasaysayan ng unang tipan, isang patutuo na ang bawat kaganapan ay hindi malilihim sa Ama. At niloob ng Amang maisalaysay, maitala sa banal niyang aklat upang maging basihan sa bawat magtitiwala, mananalig na kanyang anak, matututunan siya at makikilalang lubos siya kung tuwirang tatanggapin at pagnanasahin. Sapagkat siya noon, ngayon at kailanman, mula sa bilang. Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis ng nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana.
Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto na, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos kaya nabalisa si Moises. Tinanong ni Moises kay Yahweh, "Bakit ninyo ako'y sinong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kakahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawang ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din, kaysa maghirap ng ganito." Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng 70 matanda sa Israel, yung mga kinikilalang pinuno ng kanilang lipi. At isama ninyo roon. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na humanda sila bukas at makakakain na sila ng karne." Nagrereklamo naman sila. Itinatanong nila kung kailan pa sila makatitikim ng karne. Sinabi pang mabuti sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas ibibigay ko sa kanilang pagkaing ibig nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 2 araw, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa 1 buwan. Panay ito ang kakanin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain ito. Pagkat itinakwil nila ako na laging pumapatnubay sa kanila, sinabi pa nilang mabuti pang hindi ko sila inalis sa Ehipto. Kung minsan ang tao, nang dahil sa mga hinahanap at gustong matikman, gustong makuha, nakakalimutan na yung mga kaloob na bagay na kung yun ang pagtutunan ay mas marami. Lalo tigit ang buhay na pinahiram. Ang lakas ng katawan, ang maliwanag na mata, ang pag-iisip na maaari mong sipin ang mabuti at masama. Ang paglasap, ang pangnamnam na kung wala kang panlasa, hindi ka makakakain, gaano pang kasarap ang pagkain. Ang may pandinig na ang lahat ng sinasabi naririnig, sapagkat nga ang tao ay tao. Kaya't tinuran ng Ama kay Moises, babahaginan ko sila ng espiritu tulad ng espiritong binahagi ko sa inyo. Sa makatwid, maliwanag ang katotohanan. Hindi kayang abutin at unawain ng tao ang panukala at adhika ng Ama kung ang espiritu niya ang siyang wala kaninuman. At itong si Moises na binahaginan niya, kaya nakakaya niya yaong dapat niyang gawin. Ngunit bilang tao, umiiral din ang pagkatao niya. Kaya't ang sabi niya, mabuti pang ako'y mamatay na ngayon din, kaysa ang ganitong pasanin ko na ako ba ang nagsilang sa kanila, ako ba ang dapat mangalaga na bilang isang ina sa dami nila. Sapagkat hindi nga kakayanin bilang tao.
Kaya ibinibigay ng Ama ang kakayahan at kapangyarihan niya upang ang hindi kaya ng mga anak niya ay makaya nga nila. At hindi ito tatamasahin at hindi ito makakamtan, kundi ganang tatanggapin at pagnililayan kung paano ito'y nasa sa kanila nga. Kaya kapag sinabing, manalig ka, ika'y gagaling. At sa pananalig at pananampalataya mo, na ang puso't isip mo ay nasa katotohanan at ang Espiritu ng Amang taglay mo, nag-aalab ang pagnanasa mo. Nagdudulot sa'yo ng sigla, lakas at tapang, sapagkat hindi mo nga kayang gawin yan bilang tao at walang makagagawa niyan. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, napatotohanan ng Ama, nakilala niya ang mga anak niya, nang dahil sa pagkain maraming nagrireklamo, nang dahil sa mga bagay maraming mareklamo, sapagkat ang tao'y ito ang nirereklamo, ngunit hindi nila nairereklamo, ba't kaya kulang ako ng pananalig? Bakit kaya kulang ako ng pananampalataya? Bakit kulang kaya ako sa pangunawa? Bakit kaya ako wala nito at wala ako noon? Kung ito lamang ang itatanong ng tao sa Ama, kung ito lamang ang hihingi ng tao sa Ama, maliwanag niyang maibibigay sapagkat ang buhay na Espiritu niya ay saganang-sagana kung magbahagi at magbigay ng pangunawa. Malawak na malawak ang maaabot buong daigdigan at ito'y hindi nawawala. Kaya naman ang bawat anak niyang sa kanya ay tumatalim at sumusunod na tuwiran. Ang pananalig nila'y matapat at matibay. Ang pagtitiwala nila'y buo at tapat. Ang pag-asa nila'y buhay na buhay. Kaya naman, kung magkakaisa nga lamang ang bawat anak niyang totoo sa kanya at iisang layunin at adhikain, ang bawat kalooban ng Ama ang maghahari sa kanila at ang tuntunin niya ang susundin at tutupdin, wala ngang mahihirapan na anak siya. Sapagkat maliwanag niyang tinukoy, ibibigay ko ang Espiritu ko na ibinigay ko sa inyo. Kung magkagayon at kung iisang Espiritu ang tao, magkakaunawaan, magkakaisa, pawa sila. Kaya't ang pawang katotohanan ay hindi na paghihirapang isipin. Ang pawang katotohanan ay hindi na pawang mahirap tamtin, sapagkat ang Ama ang nagbibigay upang kamtin ito at matamasa ng mga anak niyang tapat sa Kanya. Kaya naman, kahit na ika'y wala ng kinakain, palagay mo'y busog na busog ka, nang dahil ang pagkain mo'y salita niyang banal na nagbibigay buhay sa iyo. At hindi mo tatanungin, bakit wala akong ganito? Bakit wala akong gayon? Sapagkat nakukontento at nasisiyahan ka. Kaya't yaon ang patutong, iba ang tao, iba ang Espiritu. At kapag ang Espiritu ng Ama ang naghari sa isip, sa damdamin at buong pagkatao ng mga anak ng Ama, nauunawaan nila ang pawang katotohanan, kaya't ang kapwa nila'y naaabot din yaong mga damdamin. Subalit ilan kaya ang mga anak ng Ama na tulad nitong mga Israelita? Madami sila. Napakarami nila. Ngunit ilan kaya ang tulad nitong si Moises na sumunod sa atas ng Ama, na tumalima sa kalooban ng Ama, ngunit nahirapan sapagkat walang alam ang mga tinataguyod niya. Walang alam ang mga sinusuka na ng tao sa Ehipto at pinahihirapan, pinasasakitan, na kung hindi sila magiging talusira, higit pa sa ibigay ng Ama ang kanilang makakamtan. Mga minamahal, kung minsan nararapat ng inabot ng Ama at naaabot na niya, ngunit dahil sa ang isip at damdamin ng bawat isa na malayo sa Kanya at di tapat ang pagtitiwala, nawawala ng pag-asa at nawawala ng ligaya, yaon na ang simula para mga takot at mabahala. Kung magkagayon at nawala na ang pagtitiwala, ang pananalig at pag-asa, papasok na ngayon ang kaguluhan at kalituhan, at ito ang naganap sa mga Israelita. Nang dahil sa dinadanas nila ng hinahanap ay ang sarap ng bibig,
nagkaroon ng tagutom upang subukan sila na kung makakapasa sila at makauusad sila sa mga bawat adhikain ng Ama, mas mainam na kakamti nila ang higit pang tatamasahin ay ang mainam na lupain at mayamang lupa. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Isa ka ba sa anak ng Ama na di natitigatig ang pag-asa mo? Na kahit anong sabihin sa iyo, may sakit kang ganito, may sakit kang ganyan, maligaya at masaya ka? At nagtitiwala ka sa Diyos Ama mo ang may magagawang tapat sa iyo? Nananalig kang may Diyos Ama kang kikilalanin mo at kikilalanin ka't kilalang kilala ka? Nagtitiwala ka ba sa hiwaga at himala ng Ama? Na anuman ang maibibigay niya, tulad ng mana, na ang lasa nito ay hindi kayang liripin ng tao kung bilang pagkatao at di kayang mabatid kung paano na ibabagsak sa lupa. Subalit, nasasabi ng tao na ang tinapay na yaon ay masarap dahil nalalasahan ng bibig. Ngunit ang masarap na tamis na pag-ibig ng Ama ay di maramdaman at di malasap ng puso, nang dahil wala sa puso nila ang Amang kanilang dapat ay tanggapin upang mabusog sila sa kanyang pagmamahal at di maghanap ng kung ano-ano. Sa gayon, ang bawat araw ay kabusugan at ang bawat araw ay kagalakan sa mga anak ng Amang kinikilala ang tutuparin niya at matutupad niya. Tinatawag siyang Ama, sinasamba siyang Ama na siyang bumubuhay at nagbibigay ng buhay. Kung ang buhay ay pinahiram niya sa iyo, ang kagaling ay mapapahiram din ito. Habang may buhay na hindi ka pagkayang bawiin nang dahil di patakda. Kung anumang bagay ang kulang at nararapat na sa iyo ibigay, anong bagay na mahirap para sa kanyang ito'y iyong kamtan, samantalang ang lahat nga ay sa kanya lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Paano nga maaabot ang diwa ng tao, ng kapwa-tao at tao lang na tulad nito? Subalit ang Ama nyo, nalirip kahit sino, maabot matatarok yung laman ng isip nyo. Paano nga ang sandali? Paano nga ang maluwa? Paano nga aking mga mahal ang marapat sa inyong lahat? Kung bawat saglit man ang Amang naririyan, maluwat man at matagal, pantay lamang iyan. Tulad ng aking awitin, mataas at pababang pababa, ikaw tao na matarik at mataas ang iyong diwa, ibaba mo at magpakababa, sama ay ganap tumanggap, kung paano may lalahat yung marapat, kanyang may gagawad. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, walang di magagana sa kaukulang nararapat, walang hindi may bibigay, walang hindi mayalay, walang hindi matutupad, kung Ama ang marapat. Yamang kayo'y naririto, kung isip nyo'y siya man din ito, magagawa niyong punuan ang bawat pagkukulang. Sa iyan ay gawin niyong pantag lamang at payapa, pagkatamang maglalaga ng marapat kanino man. Kaya't kung ang kapwa nyo nanghihina na totoo,
Patunayan ng malakas ang kanyang espiritu, ng amang nasa kanya at siyang ang nangunguna. Mapapalakas niyang mahina ayon sa mabuti niyang gawa. Subalit kung nagpapalagay ang tao na may espiritu, ang gawa niya ay pangtao, napapalayo niya kapwa-tao. At yaon ang katotohanan, aking mga minamahal. Ang espiritu ng Ama'y naglalapit na tuwiran, sa kanya ay nagagawa, nakukonsensyang tuwiran, yung mga anak niyang lubusan, na siyang ang nangingibabaw. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, tantuin niyo ang tinuran, gawing marapat kailanman. Ama'y pakinggan, nekarameneyahanam, nekarameneyanam, nekarameneyanam. Oh, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, pababatid at pinababatid. Ang puno ng manggang nakahilera. Kapag ang isang may-ari ay may puhunan siya, pawiwisikan niya yan ng pampabunga. Ngunit makita mang mamulaklak sila, kundi kalooban ng Ama lahat ng bulaklak na ito ay maging bunga. Kung minsan, mga ngalagas, iilan lang ang natira. Patotoong hindi ang taong nagbibigay bunga. At may nagagawa siyang maraming napasisibol sa kalooban at kagustuhan din niya. Subalit, kung malaki na ang bunga at gusto niya rin itong malaglag, sa pamamaraan din niya, hindi ito napapahinog sa puno o napapagulang, nauuna ma. Ang palagay ng tao na maganda ang bunga ng aking halaman, ang mga bunga ng aking manggay kay gaganda. Isang araw makita niya nangalaglag pala, may pisak, may bulok at may uod. Sa makatwid, hindi rin tao ang nangangalaga. Sapagkat kung gustong pangalagaan ng tao at tunay na siyang nakakapangalaga, mapipigilan niyang may mabulok at mapipigilan niyang may malaglag. Subalit patotoo ng Ama, hindi pa rin tao ang nagbibigay para nang sa gayon, mapamungan niya, mapahinog niya, at malikom niya lahat ng bunga. At kung mayroon namang nagsigulang at nagmamadali ng may-aring gusto nang kumita at gusto niya nang ito ay mapahinog, kukunin ng lahat ang gusto niyang kuhanin. Kahit medyo sariwa pa, ilalagay yan sa tiklis. Lagyan lang ng kalburo, maninilaw sila at magkakandahinog sa palagay nila. Ngunit kailanman, hindi mo mapapatamis iyan kung tunay na ang asim ang bibigay ng Ama. Doon na ang patotoo kapag dinaya mo ang mangga. Kapag kinuha mo siyang hindi sakto ang gulang, maasim. Kahit siya'y dilaw at nahinog, kapag tinikman mo, iba ang lasa. Hindi katulad ng tunay na may gulang, matamis ang lasa niya, masarap ang lasa niya, doon na napapatotohanan ang lasa ng mangga ay di kayang ibigay ng tao. At yaon ang patutoong bawat lasa ng halaman ay siyang nagbigay nito para malasap at manamnam ng bibig ng tao na may panlasa. Patotoo rin ang Ama, ano man ang gawin mong pandaraya sa sarili ng kapwa mo, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa rin mapapakita sa Ama na matamis at
kung matabang ang pananampalataya mo. Subalit ang Ama, alam niya ang matamis at matabang ang pananampalataya ng mga anak niya. Batid na batid nila bilang Ama, Anak sa pamamagitan ng Espiritu kung totoo lahat ng ginagawa ng mga anak niya. Nang naaayon baga sa kanyang kalooban at kagustuhan, nang naaayon baga sa kanyang mga adhikain at layunin, nang naaayon baga sa kanyang pagsa, naman napapatotohanan ang tunay na mula sa kanya. Ang mga isip at damdamin ng mga anak niya ay siya ang nakapaghahari at napagtitibay niyang kanyang loob upang maparam ang kanilang pag-aalala, mamatay ang pag-aabag buhay niya at maparam ang pagkatakot at buhayin ang galak at ligaya. Mga minamahal, matamis ba ang inyong pananampalataya? O hambing sa manggang minadali, dahil may gusto lamang makuha't makamtan? Unang katotohanan, batid na batid ng Ama kung kailan tumatamis ang pananampalataya ng mga anak niya. Batid na batid din niya kung papaano tumatabang ang pananalig at pananampalataya ng mga anak niya. Kaya naman, ang mga anak niyang tapat at totoo ang kanilang pananampalataya, lalo pang tumatamis sa mga pinagdaraanan nilang mga pagdalisay upang lalo nilang malasap ang tamis na dulot ng Ama at huwag maging mapakla ang pananalig nila. At sa kanilang bawat araw na tinatamasa, hirap man at dusa, sarap pa rin ang pakiramdam. Tumitibay at umapatag pa rin ang isip ng dahil ang Ama ang nananaig sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay bang Ama? Matamis ba ang pag-ibig mo o mapakla? Mararamdaman mo rin yan sa puso mo kung matamis ang pag-ibig mo sa Ama o mapakla. Sapagkat kung paano mararamdaman mo ang tamis ng pagmamahal mo sa Kanya at binuhay niya ang tamis ng pagmamahal sa iyo, mararamdaman mo kung paano ka nakakapag-relax pa sa kabila ng ano ba ang dalahin mo, parang hindi mo na kaya. Pulpul ng utak ko, wika nga ng tao. Ngunit sa Ama pala, walang pulpul. Lahat diretso pa rin kapag patag ang isipan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ang kanyang mga akal at salita ay di kumukupas, hindi lumilipas. Sa taong kanyang mga anak na nakikita kung paano sila nagsusumakit na magpakatapat, naroon pa rin ang mga mabubuting aral at salita na di kayang liripin ng kanilang kapwa, maliban ang kaisa niya't katulad ng Espiritu niya. Kaya nga, pinapili itong si Moises ng katulad na marapat niyang mabahaginan ng kanyang Espiritu upang maging kawaksi niya at makasama niya sa gagampanan na paglalakbay at pag-uusad at paglikom ng katapatan ng mga Israelita. Mga minamahal, kaisa ba kayo ng Ama sa pananampalataya? At iisang Espiritu ba ang sumasa inyo? Mawawawaan nyo ngayon ang aking tinuturan. Mararamdaman nyo ngayon ang aking binibigay. Tulad sa damdamin aking binubuhay. So balit kung may halo ang Espiritu nyo, kailan may di nyo maaaro itong aking pinabahaging ganap. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kapag nanghihina ang loob ng kapwa nyo, maaari niyong sambitin at sabihin kung tapat at totoo ang pananalig niyo sa Ama at pananalig niyo'y tapat at totoong marapat.
Magtiwala ka sa Ama, may magagawa siya. Maniwala ka sa Ama, gagawa siya ng mabuti sa iyo. Hindi mo sasabihin sa kapwa mo, magtiwala ka dun kay ganyan at ibibigay niya yan sa iyo. Kundi sasabihin mo, magtiwala ka sa Ama, manalig ka sa Ama, may magagawa siya. Yaon ang Espiritu ng Ama na nais niyang mailathala at mapadama sa mga anak niya. Magtiwala ka sa Ama, maniwala ka sa Ama, may magagawa siya. Huwag kang magtiwala sa aso, baka kagatan ka. Huwag kang maniwala sa ahas, baka puluputan ka. Huwag kang maniwala sa leon, baka unguan ka. Huwag kang maniwala sa anumang hayop ang ugali, sapagkat baka ikaw ay agawin nito. Kundi magtiwala at maniwala ka sa Ama, tapat at totoo ang Espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ang tunay na may pagtitiwala at pananalig sa Ama, ang tutop din ay gagawin niya marapat sa tuwina. Sapagkat ang tutop din niya sa Ama, ang tutop pa rin niya sa Kanya, magagawa niya ang para sa Ama dahil ang Ama sumasa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, sa paniniwala at pananalig ng matapat, tulad ng mga patuloy at nasang pakainin ng pagkain ng mga hari, subalit pinaglaban ang kakainin nila'y gulay lamang, pinakita ng Ama ang matibay nilang pananampalatayang siyang nagbigay siglat lakas sa kanila upang pagdatal ng takdang sila'y sukatin at subukan na ng kakayahan, mapatotohanan ang nagsilid ng lakas sa kanila ay yaong Ama. Basahin nyo yan sa unang tipan. Kung tunay kayong nagbabasa at totoo kayong nagtitiwala sa Ama, mababaybay nyo yan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nilalathala ko't inuulat, yaong kaganapang marapat matanggap, subalit ang tatanggap, yaong nagpapakaganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Kaya't ipaglaban niyo ang pananalig at pananampalataya niyo, mapapatotohanan ng Ama sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Paano mo makikitang matapat at totoo sa akin, wika ng Ama? Yung nakikita niya ang mabubuting ginagawa ng kapwa nila. At minimithi nilang ang pagtupad at paggawa ng mabuti nila ay patuloy pa rin makagawa at makatupad sila. At hindi yaong mga kapintasan at kamalian nila tinitingnan, ngunit ang mabubuting pagpapakasakit at pagpapasakit ay hindi nila mapagmasdan. Kaya't ang sino mang nagmimithi ng kapwa niya ay mawala sa landas ng katotohanan, hindi siya makaama. Sapagkat ang tunay na ang Ama ang kinikilala, nararamdaman niya ang mga kapwa niyang nagpapakatapat at nagpapakatotoo. Nakikilala na kanyang katauhan na may espiritong iisa ang pinagmulan kung sino ang totoo at nagpapakasakit alang-alang sa pagtupad at pagtalima. Hindi yaong ang nakikita lamang ay ang bagay na nakakamtan at naibibigay sa kanila, kundi yaong espiritu na nakagagawa at nakatutupad ng hiwaga at himala, sapagkat kung bilang pagkatao lamang ay walang gagawa ng himala at hiwaga sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya't ang nais ng Ama, magising
at mamulat sa katotohanan upang di mahirapan na umunawa sa kanyang ika. Mula kay Mateo. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dasigan, nakita niyang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Yan ang mga alagad ng Kristo. Tinuturuan ng guro. Sapagkat hindi nila paano sapagkat hindi pa sila puspos ng panahon na yaon, pagkatao pa sapagkat kapiling pa nila ang kinakasal. Hindi pa lubos na madadama nila at maunawaan sapagkat hindi pa sila pinupuspos ng espiritu nila na dapat ay nasa kanila na, tulad ng sinabi niyang, sa ngayon, di nyo pa lubos maunawaan ang aking tinuturan. Subalit pagbabalik ko at ng aking espiritu, siyang magbibigay unawa sa inyo. Sa makatwid, hindi nga kayang umunawa ng taong tao, ngunit maraming tao ang sinasabi nila ay naka-espiritu, kaya't dinadaya ang sariling pagkatao. Katao at kalahati at kasiyahan ay wala sa iyo. Kaya't pinangungunahan mo pa, tuturuan mo pa, sapagkat ang alam mo may bahagi na sa iyo, ang alam mo may binigay na sa iyo. Kaya naman ang galing-galing magsalita. Papuntahin niyo na po kaya sa mga nayon at bayan, sapagkat hindi nila iniisip na may mangyayaring magaganap na hiwaga, kundi ang nasa isip nila, gugutumin sila. At yan ang tao, takot magutom, takot mawala. Pagdating sa gutom, pagdating sa kawalan, maiiba ng isip, naiba ng puso, napagpapalit na ang Diyos na dakila. Ngunit ang wika ng Ama, ang tapat sa akin, puis, Hetchakaramaleya, Oleyana, Hetchakaramaleya, Ana. Kailan may di nababago ang isip at damdamin ng tunay na sumasakin, at ang isipan niya ay ako man din. Kung dumaratalang pagkatao ay naroon pa rin, yung aking espiritu, yung aking gawa, yung aking ibibigay, yung aking mananasa, yung aking alay. At yaon ang katotohanan, aking mga minamahal, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos, at mawawari nyo ang wika ko sa inyo. Bilang kayo'y tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sapagkat ang tao'y takot magutom ang tiyan, ngunit ang espiritu niya'y hindi niya kinatatakutang gutumin. Kaya naman ang dahil ang pag-apuhap sa pagpapakbusog ng kanyang katawan, nalilimutan ang espiritu at ang kanyang kaluluwa na marapat ay isalba. At siyaon ang tao, sapagkat kung papaano ang bahaging espiritu ay di makikita, ang kaloob ng Ama't pagkakaloob niya, walang makakakita ni isa. Ang may pandinig ay nakarinig.
Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo ito rito. Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ng 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Yaon ang pawang katotohanan. Ang anak ng Ama tataglay ang kadakilaan at pagtitiwala niya sa Ama. Tumitingala at batin niyang ang tinitingalaan ay buhay na magbibigay sa kanya. Kaya naman matibay niyang aasa at pinagtitiwalaan na ibibigay nga yaong hinihiling niya. Tao, kung matibay nga ang pananalig at pagtitiwala nyo, di kayo magugupo ng kagulumihanan ng isipan nyo. Di kayo mababahala sa anumang pinagdaraanan nyo. Dumatal man ang pagkatao nyo at dumarating man ay katauhan ng isipan nyo. Hahawi at pinapawi ng amang hambing sa ulap ito, yamang nadidimlan siyang nagbibigay liwanag at patotoong siya'y nasa inyo bilang espiritu. O tao, ika'y walang magagawa, kayo'y walang magagawa, ngunit ang Ama na tuwirang sumasa inyo, kung tuwirang lubos at tapat nga kayo, may magagawa sa buhay nyo. Yaon na nga ang napapatupad niyang, ang himala ay di sa tao, ngunit sa tao gagawin, siya ang gaganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya pinagpira-pirason niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad, lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Kung magkagayon, ang 12 bakol, paano itong lalabis? Sabihin mo nang may mga baon, ng mga taong dala-dala nila'y baon. Sabihin mo nang mayroong mga dala ang mga iyon. Napasobra pa sa 12 bakol? Karami naman nilang dala. Nakita nga ng Kristo, wala nga silang dala eh. Kaya nga ang sabi ng alagad eh, papuntahin na sa mga bayan, sapagkat wala silang nakitang baon. Sapagkat kung may nakita lang baon, dapat sinabi nilang magsiupo na kayo't magsikain. Hindi ba ga? Sasabihin na, magsiupo na kayo. May baon naman pala kayo, magkanya-kanya na kayong umpukan at magsikain at nang mabusog. Ngunit nakita nga, yaon ang katotohanan, nakikita mo bang hiwaga ng Ama? Kahit saan dako ka ba, ilang o parang, dahil siya'y nagtitiwala kang buhay at pinaniniwalaan mo may magagawa siya sa iyo, alam mo bang may gagawin siya at ninaasahan mo bang may magagawa siya? Dapat lang, sapagkat walang magagawa ang tao, ngunit siya'y may magagawa. Kaya ang wika niya, mapapalad ang nakikinig ng aking mga salita at sinasabuhay ito pawa. Subalit, kung nakikinig kayo ng aking aral at hindi ninyo ito sinasagawa, ito'y baliwala. Kung magkagayon, ang pakikinig at pagsasabuhay ng mga aral ng Ama ang nagiging daan at kaparaanan upang ang hiwaga at himala niya ay kamti ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, mahal niyo ba ang sarili niyo? Sinong taong hindi nagmamahal ng kanyang sarili? Mahal niyo ba ang mga anak niyo? Sinong magulang ang hindi nagmamahal ng kanyang mga anak kahit ito'y pagkasama-sama, lasinggero? May isip din yan.
na kapag wala siya sa pagkalango ng utak niya, ay diretso, may habag din siya sa mga anak niya. Sugarol, kahit siya'y alipin ng kanyang pagkasugarol, kapag nasa pagkatao siyang may damdamin, naahabag din siya sa anak niya. Ang ama pa kayang tapat at totoong walang bisyo at walang gagawing mabuti, kundi puro kabutihan? At di gagawa ng masama, kundi pawang kabutihan at kabanalan. Mga minamahal, sadyang ang amang mabuti sa lahat, pinakikilala ang kanyang hiwag at himala, at napapatotohanan ito sa kanyang mga anak na tiwalang-tiwala na mayroon siyang magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking ama at ama nila, bilang pagkatao'y walang katatagan na magtiwala sa iyo. Bilang pagkatao'y di nila kayang tuparin ang maniwala sa hindi makikita at nakikita. Ngunit ang espiritu mo at pasubali mo'y espiritu mong buhay, siyang aangkop sa katauhan nila upang matapang nilang tanggapin at kilalanin ang mga salita mo, at magagawa nilang tupdin at gawin ang mga aral mo, sapagkat kung ganang bilang tao'y marupok at duwag nga sila, ngunit yaon ang patutuong ang bawat tumapang at naging matapang na anak mo, espiritu mo ang suma sa kanila. Kaya naman, aking ama, samot dalangin ko, yamang ako'y ginamit mo sa kanila, at ang espiritu ko'y binahagi mo sa babae ito at sa kanilang mga kapwa-tao. Igawad mo sa bawat anak mong tapat at marapat, yaong tuwiran mong liwanag at matibay na pagtitiwala, ang mabuhay sa kanilang puso at sa isip ay makapanahan, upang kung papaano ang wala ay napalalabis mo, at ang kulang ay higit pang maibibigay na kapunuan. Sapagkat ikaw ang kagalingan at buhay, ikaw ang lahat kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kumusta na anak ang anak mo? Sa bawat araw ba may nakikita kang pagbabago? Ikaw ang ina, ikaw ang saksi sa nakikita mo sa anak mo. Sa makatwid, habang gustong buhayin siya ng ama, may magagawa siya. Sa simple, ano ang ginagawa mo sa kanya? Tinititigan lang. Pinasususo mo, inaaruga mo, di baga? Sinong nagbibigay paggalaw sa kanya? Sinong nagbibigay pag-iyak niya? Ang tinig niya para marinig mong umiyak na sa dating di mo naririnig. Di bagat siya? Sa makatwid, ang tinig, ang lahat, ama ang naglalaga. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao'y walang tapang tupdin ito. Ganang di nyo nasilayan, tumatapang sa harapan nyo. Yamang katauhan lamang ang minamasdan nyo ng mata, at di nyo nakikita, yaong nagpapagalaw at nagbibigay aral sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba siya? Aba, tingnan mo nga naman ang dakilang Ama. Kanina'y walang ahain na itlog. Yan ang patuto niya. Kung anong gusto niyang ibigay at ihain sa dakong ito, na ipapadatal niya. May ginagamit siyang kaisipan, may ginagamit siyang tao na damdamin. Ang sinisilid ay ito. Magdala ka nga anak ng itlog. Nagdala nga siya. Magdala ka nga ika ng kende. Kahit walang manawagan sa kanya. Kahit walang magsalita. Hoy, tinawagan, pahingi nga akong itlog. Tinawagan, pahingi nga akong kende. Tinawagan, pahingi nga akong tinapay. Hindi na kailangan. Sapagkat ang gawain ng Ama
kung papaano siyang nagbigay, siya rin ang magpapadatal ng gusto niyang ialay. Ang may pandinig ay nakarinig, na walang pinagkaiba, na habang ang mga tao ay nagkakagulo at sa pagnanasang magsigaling, hinahanap ang Kristo at sinusundan-sundan ito. Kaya naman, sa matibay na pagtitiwala at pananalig, hindi naaalintana ang oras kung anong oras na. Ngunit ang amang nakakakita at saksi siya na dapit hapon na, gabi na, takip silim na, anumang oras, alam niya kung ano na ang tiyan ng mga anak niya, kung anong kalalagayan. Kaya naman, ang Kristong ginagamit na nagkatawang tao, batid niyang gugutumin sila. Ngunit yung mga anak ng Ama na wala pang alam, papuntahin niyo na po sila sa bayan-bayan. At yan ang tao. May bahagi mga espiritu sa iyo, kung kulang pa, wala kang isipin at gagawin, kundi turuan mo ang kapwa mo, ganito gawin mo, ganito ang ganyan, ang ganyan at ganyan. Ngunit di mo masasabing, di po ba kasama natin ang Ama? Di ba't siya ang magbibigay sa atin para mabusog sila? Di sana'y natuwa ang Ama. Ngunit ano baga ang tinuran? Papuntahin na sila sa bayan-bayan. Yan ang katotohanan. Kapag ang tao ay kulang sa pagtitiwala at pananalig, ang hahanapin ang paraan para kamtin ang mabusog at kumain. Mahal na mahal ko kayo, ngunit ang taong nagtitiwala at nagtitibay, sulong ngayong oras na ito, gutom man ang tiyan nyo, nang dahil nabubusog kayo sa mga aral at salita ng Ama, hindi nyo namamalayan, aba, ang katawan mo na mahinay lumalakas. Ang tiyan mong kanina'y gutom, ngayoy busog. Sapagkat yaon ng hiwaga ng Ama, ang salita niya ay nagbibigay kabusugan, di lamang sa tiyan, kundi ng kaluluwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig
Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winik manalig ka na, bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o tanggapin. Putol-putol kayo na. Alam kong may putol-putol kayo, magagawa ang Ama. Putol-putol kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Nabigyan na kayo, di ba? Ha? Di ba? Di ba meron na kayo, mga anak? Ay, Diyos ko. Ay, katapat. Kamahal na ako. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ama ko. Ay, Ama ko. Ama ko. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, ay Caps, pamigay mo na nga. Manalig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. O mga Caps, pamigay nyo nga. Isa-isa, isa-isa. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? No.
purihin mo, Ama. Oh, kumusta ka na? Kumusta ka na? Oh. Anong kulay ng dumi niya? Mag-alak ka, anak. Gumagalaw ang paa niya, gumagalaw ang paa niya, gumagalaw siya. Ayan, lumalaki na. Hindi mo ba nakikita? Lumalaki na siya. Bandang huli, matalino ka pa niyan, ano? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ayan, tumutulo ng sipon mo. Kumusta ka na, anak? Nagmipula po. Tingnan ko. Kati lang yan, pero nawawala na yung itim. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Okay naman po. Hindi pa natin pwedeng balo-baluktutin, ano? Pero sige nga, igalaw mo nga. Sige. Purihin. Pag ginagalaw mo ba, may masakit? Siya. Kasi magapa eh. Huwag mo pinababayaang tumitigas lumulutong para huwag mo pinababayaang tumitigas lumulutong dahon para hindi sila nag-i-irritable yung balat mo. Natanggalin po pagka medyo Oo, may tuyo na. Opo. Mararamdaman mo naman yan, anak eh. Sige, manalig ka. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang tao, walang magagawa. At ang pagkatao'y walang nagawa. Ngunit bilang sa hindi nakikita, may magagawa ang amang dakila. Di ba ga? Kaya't yun ang gawin ninyo, magtiwala, manalig ng tapat sa Kanya. Dumarating sa buhay ng tawang, para bagang ayaw mo na. Suko ka na. Subalit kapag ang Ama nagbigay sa iyo ng pag-iisip na maganda, abay bakit anak? Bakit ka sumusuko? Sino ang Diyos mo? Eh, di ba sabi niya, sino ang Diyos mo? Sino ako para sa iyo? Kung tingalain mo ang langit, mapauusad mo ba yan? Hindi. Subalit, ako nagagawa ko ibagsak ang ulan at hawiin ang ulap. Buhay bang Ama? Mga minamahal, bakit kailangan namang sabihan kayo ng maniwala ka, magtiwala ka? Yayaman ba sa inyo? Ang tanong, yayaman ba sa inyo? Payayamanin mo ba? Halimbawang, gumaling ka, ay payayamanin kita. Hindi ba ka? At ang tanong, kung gumamot ka naman at nagpayaman ka, sino ka? Diba ang Ama ang dapat maging hari mo at tunay na naghahari sa iyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sa pamamagitan ng kadakilan at kapangyarihan ng Ama, sumainyo ang kapayapaan. Halina kayo.